Maging matibay ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo.
Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kababayan at mga kapatid ang kapayapaan at madama natin palagi ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Saan man po kayo naroon mga kapatid, nawa ay patuloy po nating ialay ang ating buhay upang paglingkuran ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay may magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat taong naglilingkod sa Diyos at kumikilala sa kanyang kalooban, ito po ay laging nagdudulot ng pagpapala, katagumpayan sa ating buhay at higit sa lahat, kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Happy New Year po sa inyong lahat. Watching right now ang aking pinsan, si Kuya Bong, Brother Arnold Golyoso, diyan po sa Camp Aquino, sa lugar po ng Tarlac. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and also Brother Serafin Akiwo, good morning, pagpalain po kayo ng Panginoon. At pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. At maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun din po ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Sumaatin po ang biyaya ng Panginoon, kalakasang pisikal at higit sa lahat, kalakasang espiritual. Patuloy po nawang ipagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At ganoon din po ang ating mga taga-subaybay sa radyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Saan man po kayong lugar naroon, maaaring may mga lugar na wala pang internet mga kapatid, ngunit nakabukas ang inyong radyo. Sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon. Patuloy po nating ibukas ang ating puso at pahalagahan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ganoon din po ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Patuloy po nating ipinapahayag ang espiritual na pagpapala ng ating Panginoon sa pamagitan po ng early morning program po natin daily sa himpilang ito ng New Gen FM. At sa lahat ng mga kapatiran at mga kamanggagawa po natin, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At ipinag-aanyaya po natin ang ating mga pagtitipon at pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating pagsamba dyan sa lugar ng UPC Magsaysay Bulan ay araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino Congregation ay araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Santa Remedios Bulan Congregation ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. Batiin po natin ang ating mga kapamilya dyan po sa Rosary Family sa Tula-Tula Sur, Magallanes. At dyan po kina Mama Dina Rosare at ang buong family. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon.
at patuloy na i-comfort at the same time sa mga sitwasyon na mayroon tayong mga pagsubok sa buhay. At lahat ng mga kapamilya natin dyan, Gulyoso family, Rosario family, Buen family, dyan po sa Tula-Tula Sur, Magallanes. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Lapinig, ang Napi family, at ang Santos family, mga kapamilya po natin dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Labini family, Bueson family, Belmonte family, Bruselo family, and the rest of our brethren in Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging dyan sa Barangay Kanandanan, sina Papay Eddie Nape and Mamay Minda and family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. To God be all the glory. At ganoon din ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Quirino, ang Pitonghera family, ang Hisalan family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, at ang ating mga viewers online, pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala at maabot ng salita po ng ating Panginoon. Karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang Binabati din po natin ang kinasal ko po kahapon. Meron akong ikinasal dyan po sa lugar ng Barangay Maramba, Uwas Albay, dyan po sa coastal area ng Albay. Ang congregation ng Apod, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Si Pastor Francis and Sister Jennifer Asuncion, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Watching right now, Brother JP Flores. Thank you for watching dyan po sa La Union. Sister Laura Gumban and family dyan po sa lugar ng Lahong. Sister Divine Espela Guyal, Sister Virgie Flores, Taglita Sultan. Ayan, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Ameliana Sulayaw, at maging si Sister Yuli Albao, good morning. Pastor Joel Tinoco, si Jan Salvador, good morning. Sister Mary Grace Gumayaw, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Sara Galios, and also watching sina Sister Jane Ioy and Sister Ruth, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon dyan sa Zone 7, at maging ating mga kapatiran dyan, sina Brother Shanti Julian and Sister Mary Jane, ang Ritoma family, Isjada family, Galicia family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. At patuloy po na marami pa ang mapagpala sa mga salita po ng ating Panginoon. Maging dyan sa ating pong mga Bible study sa Barangay Aguinaldo Bulan. Pinapangunahan po yan ni Sterling and Brother Aljon. Good morning po sa inyo dyan sa Barangay Aguinaldo Bulan. ay tawagan ko sa si Jesus. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay dadako sa Word of God. Yan, may mga humabol pa po mga kapatid. Sister Cherry
Ikeda ng UPC Japan. Good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Elena Morata Burabo. Good morning. At si Tatay Eli dyan po sa hospital sa Sorsogon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po namin kayong ipinapanalangin na i-bless ng Panginoon ang kagalingan si Tatay Eli and provision po sa mga pangangailangan. So, sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin mga kapatid bago tayo dumako sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga biyaya mo at pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Kasama ng aming mga taga-subaybay, salamat sa bawat umaga na binabangon mo kami at ginigising upang patuloy na ipaglingkod sa iyo ang aming buhay at ipahayag ang iyong mga salita at kabutihan sa kapakinabangang espiritual ng aming pong mga kababayan. I-bless mo po ang aming mga taga-subaybay on air, sa radio, at online sa Facebook Live. Patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng aming mga kababayan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay madama po ng bawat isa ang iyong kalinga, ang iyong paggabay at pag-akay mula sa masalimuot na mundong ito patungo sa pagsunod sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon. Patuloy mong gawing pagpapala ang iyong salita sa programang ito. At gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang ang mensaheng nais mong iparating sa aming mga kababayan ay patuloy po itong matanggap at mag-inspire na marami pang mga tao upang maglingkod sa iyo habang may pagkakataon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samat dalangin. Kagalingan din po, dalangin namin na ipagkaloob mo po kay Tatay Eli Morata habang siya po ay nasa ospital. At patuloy mo rin pong ipagkaloob, i-provide ang mga pangangailangan ng pamilya sa panahon ng pagsubok sa kanilang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nagdurusa ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan siya Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako sa salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan mga kapatid. Dito po sa aklat ng John chapter 9 verse 4 to 5. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. John chapter 9 in verse 4 to 5. Kinakailangan nating gawin ang mga bagay. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagpalain ng Panginoon ang
kanyang banal na salita, mga kapatid. Ang pag-aaralan natin ngayon is about the urgency of preaching the gospel of Jesus Christ. The urgency of the gospel or the preaching of the gospel of Jesus Christ. Gaano po kahalaga yung maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung matatandaan natin, mga kapatid, unang iniutos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, mga kapatid, iniutos niya sa kanyang mga alagad na humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, sabi ng Panginoon. Ngunit ang hindi ay parurusahan. Bagamat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, and we know that nothing is impossible with God. However, God has a principle on how to save souls. According to Romans chapter 1 verse 16, Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang kapangyarihan ng Panginoon upang magligtas ng mga kaluluwa ay nasa ebanghelyo. So hindi niya mamagikin ang salvation ng sangkatauhan. Ang Panginoon ay hindi kagaya ng magician na instantly gagawa ng mga kababalaghan in the eyes of the doubtful crowd, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, alam natin it takes faith in order for God to move in favor sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So, the principle of the Bible on how to save souls, we need to preach the gospel. That's why the Lord Jesus Christ, He called the original 12 disciples. For what reason? To preach the gospel. Tinawag niya ang kanyang mga alagad, ano ang layunin? Upang ang mga alagad niya ay turuan within 3 years. The Lord Jesus Christ trained the 12 disciples, in order for them to spread out and preach the gospel to the whole world. So mga kapatid, bakit hindi na lang ng Diyos iligtas ng walang kahirap-hirap ang mga tao? Ba't kailangan pang tumawag siya ng mga mangangaral? Hindi ba pwedeng iligtas na lamang ng Panginoon ang mga gusto niyang iligtas? Tandaan po natin na ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon at kailangan ang cooperation ng tao sa pagtanggap ng kaligtasang ito. Bagamat ang Diyos mag-isa ang magliligtas sa atin, ngunit kailangan ang agreement sa pagitan ng nagliligtas at ng inililigtas. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And in the book of John chapter 1 verse 12, sinasabi po doon na ang lahat ng tumanggap at nakipag-isa kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So kung uunawain natin mga kapatid,
it takes an agreement before the giver of salvation and the receiver or recipient of salvation. Ang Panginoon ang nagliligtas, kailangan ang cooperation ng inililigtas when it comes to acceptance, mga kapatid, pagtanggap sa regalong kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay regalo ng Diyos. Pero hindi po ito mapapakinabangan ng tao kung yung nireregaluhan ng Diyos ng kaligtasan ay hindi tatanggap. So meron pong part ang tao sa kaligtasan pagdating po sa pagtanggap nito. Kasi hindi na po ang Diyos ang magdidikta kung tatanggapin ng tao ang kaligtasan na ibinibigay niya. Kaya kailangan ipangaral ang salita ng Panginoon. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So ibig sabihin, yung pagsampalataya at pagpapabautismo ng taong nakarinig ng Ebanghelyo, yun ang kanyang parte na kailangan niyang magampanan upang ang kaligtasang ibinibigay ng Panginoon ay kanyang makamtan. Pero yung kaligtasan, kabuuan ng kaligtasan, Diyos ang gumagawa niyan, mga kapatid. Yung tinatawag na finished work of Calvary. Walang ibang nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag yan, mga kapatid. Gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kinakailangan nating gawin yaong mga gawa niyaong nagsugo sa atin. Dumarating ang gabi at walang makagagawa. So nung ang mga alagad ay iniwan ng Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit, inihabilin niya ang kahalagahan na dapat maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Sa katunayan, bago dumating ang Panginoon, isa sa mga dapat mangyari ay maipangaral sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, ang salita ng ating Panginoon. And it's a challenge to all preachers kung paano masaturate ang buong mundo ng salita ng Diyos. Kaya naman kahit itong mga technology na nadidiscover ng tao ay pwede nating gamiting advantage upang patuloy na mabilis na maipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. For example, itong ating Facebook Live na kahit nasa isang dako lamang ako, yung mga nakikinig all over the world through Facebook Live ay maaring mapagpala ng kaligtasan kung tatanggap sa Ebanghelyo na ating pong ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. So, the urgency of the gospel, mga kapatid, unawain natin ito. At ang sabi ni Apostol Pablo, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin ang panahon. Kaya nga kung mayroon mang higit na pinagkakaabalahan ngayon ang mga mananampalataya, specifically ang mga mangangaral na kung totoong tinawag tayo ng Panginoon bilang tagapangasiwa ng kanyang ubasan, mga kapatid, ang pinakadapat pinagkakaabalahan ngayon ng lahat ng mga pastor, mga ngaral, ay ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat
nauunawaan natin na kaunting panahon na lang ang nalalabi, ang mga palatandaan ng pagparito ng Panginoon ay nakikita na natin yung mga written sign, mga kapatid, in the Bible, proving that the Lord Jesus Christ is coming very soon. Kaya dapat na agawin natin sa apoy yung mga mapapahamak through preaching the gospel. Alam natin that the gospel is the power of God unto salvation. Na kahit ang mga tao ay nasa bingit na ng kapahamakan, once na napakinggan nila ang pangangaral ng Ebanghelyo at naunawaan nila ito sa kanilang puso at isipan, maililigtas po sila sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinangaral na kanilang tatanggapin, nauunawaan, at ito ay kanilang pahahalagahan. So kaya sa mga kapatiran, tulungan niyo po ang inyong pastor na mag-akay ng mga kaluluwa. Dahil kung iasa lang natin ito sa isang tao sa simbahan, sa pastor for example, very limited lang po yung maakay natin. Gayunpaman kung lahat ng mga mananampalataya ay maging soul winner, sa mga kapatid, ang pinaka-importante pa naman sa tao ay ang kaluluwa. Hindi yung ating physical. Hindi yung ating mga material na tinatangkilik o pag-aari sa mundong ito. Ang pinakamahalaga sa isang tao ay ang kaluluwa. And that's the reason why Jesus came from heaven. He became human like us, mga kapatid, upang mabayubay sa krus na ganyong alipin na kitulad sa tao upang abutin at iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kaya naman patuloy po nating ibukas ang ating puso, tanggapin natin ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At sa ganong paraan, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon ay nakatitiyak po tayo na ang ating kaluluwa ay may kaligtasan at mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. So dumarating daw ang gabi at walang makagagawa. Meron pong mga gabi ng buhay na dumarating. Sa ibang term, yan po ay mga discomfort ng buhay. Kung hirap nga tayong ipangaral ang ebanghelyo sa panahon na tayo ay nasa magandang kalagayan, mas mahihirapan tayong ipangaral ang ebanghelyo kung tayo ay nasa mga dagok at mga hamon at mga pagsubok ng buhay. Gayunpaman, mga kapatid, regardless of our situation, iniutos ng Panginoon, mga kapatid, na ipangaral ang ebanghelyo in season or out of season. We need to preach the gospel. In season or out of season. Kaya, saan man tayo pumunta, mga kapatid, na may alam tayong hindi pa mananampalataya, ay obligasyon natin bilang mga Kristiyano at lingkod ng Panginoon na ibahagi sa kanila ang daan ng kaligtasan. Huwag tayong mahiya na ma-persecute kung tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos na may pag-ibig at pagmamalasakit sa kaluluwa ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, don't be afraid to be rejected. Mga kapatid, I experienced that many times and until now, we experience that kind of attitude ng mga tao. Pero wala namang problema, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Maganda ay tingnan po natin na ang bawat pagsubok na ating dinadanas, kung ito ay alang-alang kay Kristo, hindi tayo ang inuusig, kundi si Kristo mismo.
Kaya kung nauunawaan mo na sa bawat pagsasalita mo ng kabutihan ni Kristo, may mga taong umuusig sa iyo, mapalad ka kapatid kung ikaw ay inuusig dahil sa katuwiran ng ating Panginoon. So wag nating ikahiya na ipangaral ang salita ng Diyos. In the book of Luke chapter 10 verse 16, sabi po ng Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ito ay very comforting statement from the Lord Jesus Christ Himself. Nang sabi niya, "Behold, I give unto you." Okay. "And he that heareth you, heareth me. And he that despiseth you, despiseth me." Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Kaya ngayong umaga, sa mga listener po natin, kung kayo ay taimtim na nakikinig sa Word of God, sa pangangaral ng inyong lingkod, hindi talaga ako ang inyong pinapakinggan, kundi ang Diyos, sapagkat ang aking ipinapangaral ay hindi sa aking sarili, kundi ito ay salita ng Diyos. Ang mangangaral ay instrumento lamang. Ngunit ang mensahe na aking ipinapangaral ay hindi galing sa ganang aking sarili, kundi ito ay salita ng Diyos. At sino man ang tatanggap ng mensaheng ito na aking ipinapangaral galing sa salita ng Diyos, ay hindi ako ang tinanggap, kundi ang Diyos. At ang sino mang magtakwil sa aking sinasabi ay hindi po ako ang tinatakwil. Nothing personal. Kaya hindi naman po ako nagagalit doon sa mga nangungutya, sa mga umuusig, nag-aalipusta as I share the message or the gospel. Dahil nothing personal, mga kapatid. May mga pagkakataon na tayo pinagtatawanan, kinukutya. Dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, until now, nararanasan po natin yan. Pero hindi tayo nagtatanim ng negatibong damdamin, sama ng loob, sa taong hindi pa nakakaunawa, kasi alam niyo po, magagawa mo lang kutsain ang ganitong pangangaral kapag ikaw ay mangmang pa sa spiritual na buhay. So, ang mangmang po ba ay dapat pagtawanan? Hindi po. Ang mangmang po ba ay dapat kagalitan? Hindi po. Ang mangmang ay dapat tinuturuan na may pagtsatsaga at pananalangin upang maunawaan at maliwanagan ang kanilang puso sa salita ng Diyos. Ganito yan eh. Kapag halimbawa ako'y nangangaral at mayroong umuusig, ang interpretation ko dyan ay para kang nasagi at nabangga ng isang bulag. Naranasan nyo na po bang masagi, mabunggo ng isang naglalakad na bulag? Nagagalit po ba kayo? Dapat ka bang magalit kung ang nakasagi sa iyo ay ang naglalakad na bulag? Hindi ka dapat na magalit. Kundi bagkus, kaawaan mo siya at alalayan hanggang matuntun niya ang tamang direksyon. Masama ang ugali mo kung nasagi ka ng bulag, pero ikaw yung galit. Hindi tamang attitude yan. Kaya sa mga kapatiran, tinuturuan natin, kung kayo ay nagsishare ng Word of God at may mga taong umuusig sa inyo, just maintain good attitude and just pray. Because sooner or later, the Lord will touch their hearts upang maramdaman nila yung epekto ng iyong ipinapangaral. Kaya sa programang ito, marami na tayong tinanggap na mga pag-alipusta, panglalait, pinagtatawanan, nire-reject,
Lahat siguro naranasan na natin. Pero wala tayong anumang sama ng loob o negatibong damdamin sa mga hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi kung nauunawaan po ng tao ang salita ng Diyos, hindi niya ito magagawang usigin o pilosopuhin o kutsain, mga kapatid. Dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay pagpapala ang dala sa bawat tao at pamilya na tumatanggap nito. May mga sitwasyon na dapat nating ikonsidera para lalo pa nating maunawaan yung urgency na maipangaral ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, redeeming the time because the days are evil. Papalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, kaya papasama na ng papasama ang sanlibutan. So isa yan sa mga dapat nating ikonsidera na makipag-agawan tayo kay Satanas sa mga kaluluwang gusto niyang ipahamak at tayo naman ay maging agent ng Panginoon, instrumento ng Panginoon upang magligtas ng maraming mga kaluluwa. So ito po ay inspiring statement from the Lord Jesus Christ na ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Kapag nagsasalita ka ng Word of God, ang nakikinig sa iyo ay sa Diyos nakikinig. At ang nagtatakwil sa iyo ay Diyos ang itinatakwil. So, ano ang kalagayan ng taong itinatakwil yung biyaya ng Panginoon? Kahabag-habag ang kanyang kalagayan. So this is our prayer that the Lord will enlighten all our viewers and listeners online and on air upang maunawaan nila yung kahalagahan na dapat ang tao ay manampalataya sa iisang Diyos at magsisi sa kanyang mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang tanggapin niya ang kaloob ng banal na Espiritu. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. In Luke chapter 10 verse 2 to 3, at sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ubasan o sa aanihin. Magsiyaon kayo sa inyong lakad, narito sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng supot ng salapi. Kaya hindi po kami katulad ng mga nakikita nyo dyan sa palengke, sa mga lansangan, na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Wala pong mali sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang aming tinututulan dyan ay yung nanghihingi ng salapi sa kalsada habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Yun ang mali. Yun ang hindi kalooban ng Diyos. Yung isangkalan mo ang pangangaral upang kolektahan ng salapi yung mga tao sa lansangan na hindi mo naman mga kaano-ano at hindi mo kakilala at hindi rin nga interesado sa iyong ipinapangaral. Kung mayroon mang mga pagbibigayan at ambagan, ito ay dapat gawin sa loob ng panambahan. At doon ang tamang venue upang magkaroon ng ambagan at pagbibigay in support to the ministry of our Lord Jesus Christ. Kaya tumututol po kami dyan sa mga pangangaral, hindi sa pangangaral, kundi sa panghihingi ng salapi sa mga tao sa lansangan habang nangangaral. Ang pakilala pa naman nila ay Pentecostal din. Pero liliwanagin ko po sa inyo. Sila po ay Trinitarian Pentecostal.
Hindi po kami yon, sapagkat hindi kami naniniwala sa Trinity. Kami po ay one God Pentecostal, one God believer Pentecostal Church. So hindi kami naniniwala na may tatlong persona ang Diyos. Kaya yung mga nakikita nyo dyan sa maraming tao nangangaral, hindi masama mangaral, dapat lang na ipangaral ang salita ng Diyos. Pero sabi rito, mangaral, tinanggap ninyo ng walang bayad, ibahagi natin din na walang bayad. Huwag kayong magdala ng supot ng salapi, unang pagkain, unang mga pangyapak, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. Ibig sabihin yung pag-compromise, mga kapatid. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Ayan. Maghatid tayo ng kapayapaan. Maging friendly tayo sa paghayo. Hindi debate, kundi pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, ini-encourage po natin, ini-inspire yung ating mga kapatiran na masisipag sa evangelism, conducting Bible studies in different barangay. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. By doing that, mga kapatid, ang reward ng Diyos ay inilalaan para sa inyo. Kagaya ng sabi ni Apostol Pablo, siya ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Ang nagtanim at ang nagdilig ay magkaiba ang kanilang gampanin, ngunit parehas po sila. May gantimpalang tatanggapin mula sa ating Panginoon. Kaya yung mga evangelism team members, keep up the good works and serve the Lord with gladness. May reward ang Diyos sa inyong ginagawa. Sa nagtanim, may reward ang Panginoon. Sa nagdilig, may reward ang ating Panginoon. Just do your part in the kingdom of God. Find more souls to be saved because the coming of Jesus Christ is at hand. Nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. So understand the urgency of preaching the gospel. In season or out of season, this gospel must be proclaimed and preached to all the world upang ang mga tao na tatanggap nito ay magkaroon ng karapatan sa ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So mga kapatid, in the book of John chapter 5 verse 39, saliksikin natin ang kasulatan sapagkat dito ay meron tayong buhay na walang hanggan. And one of the reason why we need to preach the gospel to all the world is because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At kung walang pananampalataya, Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, ay hindi magiging kalugod-lugod ang tao sa Diyos. So we need to express our faith to God. And faith comes from hearing and hearing by the word of God. At upang may mapakinggan ang mga tao na pagmumulan ng kanilang pananampalataya, kailangan may mangaral ng salita ng Diyos. At yan ang aming ginagampanan. Preaching the gospel every morning, mga kapatid, upang ang sino mang tatanggap nito ay may kaligtasang nakalaan sa kanilang mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa mga kapatiran, continue your Bible study. Continue spreading the word of God
to your loved ones, sharing the gospel. Itong ating Facebook Live, i-share natin sa marami. Mga friends po natin, mga kapatid. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At maraming namamatay na hindi man lang nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya maging kasangkapan tayong lahat ng Panginoon upang dalhin ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at hanggang dito lang po muna ang ating pagtalakay. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoong Hesus, maraming salamat po na naunawaan po namin ang kahalagahan na may pangaral po ang iyong salita sa mga panahong itong nalalapit na ang iyong pagbabalik at pagparito. Panginoon, dalangin po namin. Samahan mo po ang aming mga taga-subaybay, sa mga nakinig ngayon, mangusap ka po sa kanilang puso. Sa mga hindi pa nagpapasyang maglingkod sa iyo, mangusap ka po at ipaunawa sa kanila ang kahalagahan na ikaw ay aming mapaglingkuran habang kami po ay nabubuhay. Dalangin namin ang mga may suliraning taglay. Marahil ang mga suliranin na yan ay may layunin ka at mensahe na gusto mong ipangusap at ipaunawa sa kanila. I-bless mo ang mga nakakaranas ng mga pagsubok at patuloy mong palakasin ang kanilang panampalataya. Dalangin namin si Tatay Eli Murata. Salamat Panginoon na hindi na natuloy na maputol ang kanyang paa ayon sa una naming nabalitaan. Salamat sa katugunan ng panalangin na siya ay iyong pagagalingin at pinagagaling sa mga karamdaman in the name of Jesus Christ. And we pray for your provision sa lahat ng mga pangangailangan po nila habang nasa ospital. Patuloy mong igawad sa kanila ang iyong biyaya, ang iyong pagliligtas, ang iyong kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin, magligtas ka ng marami namin mga kababayan. Bunga ng programang ito ay marami ang magpasya. Nalingunin ang iyong plano ng kaligtasan at makasama namin naglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, pakishare po ng ating episode ngayong umaga sa inyong mga Facebook friends at patuloy tayo mag-invite ng mga bisita every Sunday, mga kapatid. Every gathering na mayroon tayo, lagi tayong mag-invite ng mga taong dadalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Sa darating pong mga schedule ng gawain, inanyayahan po namin kayo. Araw ng Sabado ang ating pagsamba dyan po sa UPC Barangay Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga, araw ng Sabado. Dito naman po sa Iquirino Congregation Bulan, ang ating pagsamba dito ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba dyan araw ng Linggo po, alas 7 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa buong araw na ito, sumainyo ang patnubay ng Diyos, pag-iingat, pagpapala at katagumpayan. Good morning kay Sister Eleanor Giocado, watching right now from Pasig, at si Nanay Alice Giocado and family dyan po sa San Juan Daan. Pagpalain kayo ng Panginoon. So magpaalam na po tayo mga kapatid habang sinishare nyo po ito sa iba. Sumayin yung biyaya ng Panginoon. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.